hindi ako nagpa-member, bukod kasi sa may parang may bayad na 100, kuripot ako eh, ayoko magbayad ng 100. Eh, as government employee, iniiwasan ko na lalo na hindi lang government employee, as religious leader, iniiwasan kong ma-associate sa isang grupo na para bang masyadong aktibong nakikibahagi sa politika. No? Although pinanonood ko siya. So lagi niyong ipanalangin ang ating bansa. Kailan ang eleksyon? Kailan ang eleksyon? Uli, kailan? 20 ano? Ha? 20? So, 2028. Pero yung mga politiko natin, ang mga pagkilos nila, parang bukas na yung eleksyon. Pansin nyo ba? Parang pagkaupo nila, katatapos ng eleksyon, ang tanging gagawin nila, na yung binibintang nila kay Manuel L. Quezon, ay kung paano mapanatili sila sa pwesto at kapangyarihan. At yun yung nakakalungkot na bahagi dito sa ng politika ng ating bansa. Ipanalangin nating mabuti ang bansa natin at maging masipag tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Naniniwala ako, kung patuloy nating pinag-aaralan ng Book of Acts, ito po ang solusyon ng Panginoon para magkaroon ng pagbabago sa isang tao, sa puso ng isang tao, sa isang komunidad, at sa isang bansa at sa buong mundo. Ang ibahagi ang Ebanghelyo. Amen? Tuloy ko lang, review lang natin ng konti, ano? By the way, nung Friday, nakapag-reserve na po ako sa CJ Resort. In advance lang para mapagandaan nyo, mga schedule nyo. Ang ating Christmas Fellowship, Worship Celebration and Fellowship ay gagawin sa labas daw para maiba sa CJ Resort, dyan po sa likod ng Robinsons. Bandang baba dyan, familiar na sa iba. Mag-worship tayo sa umaga, worship talaga, wala muna yung isip ng swimming. After nung worship, magkaroon tayo ng fellowship, swimming, libre po yung entrance, ang church ang magbabayad, kanya-kanyang, o magdadala na lang tayo ng pagkain. By the way, sa Sunday po ay appreciation nga ng mga pastors and elders. Wag po kayong uuwi, pagtapos meron po tayong lunch, fellowship. December 14, second Sunday po yung ating fellowship sa church, Christmas fellowship. Ngayon na ba ito? Yan. Yan po yung mga nauna natin, ano? Mabilisan na lang natin para masundan nyo. May mga sub-points siya. Nasa 4 point na po tayo. Nasa letter C na tayo. Letter C. Letter D. Nakakalimutan ko na, physical vision. Ayan na tayo, letter C. Yan yung message natin nakaraan. So may inutos kay Ananias sa vision, about kay Paul na nakakita rin ng vision. At nagtagpo yung kanilang vision, yung vision nila ay may single purpose. Yan yung ating pinagbulayan nun, pinaka-lesson or pinaka-application. A true disciple of Christ has a regular and intimate prayer engagement with Him. A true disciple of Christ is devoted to Him and His Word and will be recognized both by the people inside and outside the church. Isingit ko lang dito, last 2 weeks ago yata, sabi doon sa, yung comment ng ulitin ko, hindi ako perfect, may mga pagkakamali, pero nakakatuwa yung nung nagpaalam ako, nag-under time ako, sabi nung isang teacher doon, mo sir, napaka-honest niya, pinagtapat niyang umalis siya, nag-out siya. Sabi nung aming finance officer, paano hindi magiging honest yan, ipastor yan. Ganon. At least nakakatuwa yung sa part ko, hindi yung para bang iinsultuin ka dahil sa yung pananampalataya. Sa akin, sa buhay ko, sinisikap kong maging tapat sa pakikitungo na sa aking mga kapwa, bagamat hindi po ako perpekto. So, yun yung sabi kay Ananias,
Ito yung Christ knows very well where to find those in distress who are His. They have a friend in heaven who knows what street and they are on and what house they are in. In fact, even more, He knows how they feel. No? Gusto ko yung takeaway ni Sister Jorina. Natuwa ako. No? Nakikinig ka pala sa message, Sister Jorina, at nagkakaroon ka ng malawak na aplikasyon. Nakabasa nyo ba yung post ni Sister Jorina? Nabasa nyo? Hindi kayo friend. Sabi nag-uusap daw sila mag-asawa. Sabi niya, bakit ang bait nila sa atin? No? Sabi daw, bakit daw ang bait ng mga taga-ECF sa pamilya nila? Pakikorek ako, Sister Jorina, kung mali ako. No? Sabi, anong sagot mo? Hanggat may mga totoong disipulo ng Panginoon na handang magpagamit sa Kanya. No? Nakakatuwa. Nakikinig pala. Totoo si Sister Jorina na sineryoso niya yung preaching class nila, na yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan ko lang din dito, may dalawang vision. May vision sino yung may vision? Si Paul at saka si Ananias. Sabi nga nung isang scholar, Bible scholar, pinagtagpo ng Diyos sa dalawang vision yung spiritual doctor tsaka yung pasyente. Si Ananias, para bang magiging spiritual doctor, iaano niya yung kamay niya para makakita yung patient. No? Parang gusto ko lang paalala po sa bawat sa atin. Ngayon kasi parang 2:5 yung magsabi na, meron akong vision sa Panginoon. Kasi niya ba yan? Lalo na nung nauso yung, meron akong revelation sa Panginoon. Lalo na nung nauso yung positive confession. Minsan naglalakad ako, salubong ako nung dati kong estudyante. Sabi niya, Sir, sinabi sa akin ng Panginoon, pagpapalain ka. Alam ko, sabi ko, pagpapalain ako. Yan naman pangako niya sa akin. Ganun No? Yung parang mga naniniwala sila, pag sinabi nila, mangyayari. Positive confession. 2:5 po yung vision. Yung pagsasabing, meron akong vision. Alam ko, yung isang prominent spiritual leader nung tumakbo siya sa mataas na posisyon, sinasabi niyang, meron akong vision, meron akong revelation. Ganon din yung sabi nung pastor namin dati nung tumakbo na vice mayor doon sa lugar namin sa Navotas, meron ako revelation sa Panginoon. Ikaw ba nakakatanggap ka ng revelation sa Panginoon? Tandaan natin, balik tayo doon sa unang punto. Kapag ikaw ay may malapit na relasyon sa Panginoon, intimate, love relationship, yung prayer life mo, regular, you are devoted to the Word and to the Lord Jesus Christ. Naniniwala po ako ng buong puso, hindi ililihim ng Diyos ang Kanyang kalooban sa mundo at sa buhay mo. Amen? Oo. Laging magpapahayag ang Diyos. Probably hindi na sa vision, hindi na sa dream. Minsan i-impress niya sa puso mo, ilalagay niya sa isip mo kung ano ang bagay mong dapat gawin. Pero naniniwala ko, patuloy na nagpapahayag ang Diyos sa buhay ng isang totoong mananampalataya. Pero ito yung warning, na tuwing magpapahayag ang Panginoon, ito ay hindi tumataliwas sa Kanyang salita. Amen? Ito dapat ay naayon sa salita ng Diyos. At pag may dalawa, nagsabing, meron kaming vision, at yung vision nila ay nagko-contradict sa isa't isa. Anong ibig pong sabihin nun? Galing kaya sa Diyos yun? It's either yung isa ay hindi galing sa Diyos, isa ay galing sa Diyos, o kaya naman parehas hindi galing sa Diyos, gusto lang nila. Dito ba merong mahilig magsabi na meron akong vision? Wala naman. Wala naman. O may revelation sa akin ng Panginoon. Ako usually nasasabi ko na lang yun after na lang namang yung pangyayari na. Naniniwala ako na ang Diyos ang nag-ipa-impress sa akin nun. Natandaan nyo ba? Sabi ko yung nakigaya ako sa pagpapa-BP. Gumaya lang naman ako sa pagpapa-BP. Buti na lang gumaya ako sa pagpapa-BP. Yun pala ay paraan ng Diyos, yung panggagaya ko, sama lang ako sa co-teacher ko, para malaman yung seryoso kong kalagayan. Meron na pala akong hindi namamalayang na-develop na hypertension at anytime pwedeng mauwi sa stroke at o kaya ay heart attack. Later on, nakita ko, yun ay paraan ng Panginoon
para sabihin, na magpahayag siya at sabihin ang totoo kong kalagayan. At para, sabi nga, sino ba yun? Si Brother Arnel yata nagsabi yun. At least pinaalam sa'yo, Pastor. Kasi kung hindi pinaalam sa'yo, baka kwento na lang ako ngayon. O, kasi umabot na pala yung dugo ko, nagulat ako, 180 over 110. Sabi niya, sir, buti, buhay ka pa. Oo. Kasi yung ilang mga kasama kong teachers na na-stroke, na heart attack, 140, 160 lang over 100. Bumigay na. Oo. So naniniwala ako, patuloy na ang Diyos na nangungusap sa iba't ibang paraan upang ipahayag ang kalooban niya para sa ikabubuti mo. Amen? Ulitin ko, babalik ako. Patuloy, kapag ikaw ay may malapit na relasyon sa Panginoon, maayos, devoted ka sa salita niya, sa salita ng Diyos, sa Panginoon, naniniwala ako patuloy siyang magpapahayag ng kanyang kalooban sa buhay mo para sa iyong ikabubuti. Amen? Oo. Kahit pa yung revelation niya sa iyo ay tungkol sa pagpaparusa kagaya ng kay Brother Eric sa Ninive. Yun ay para sa ikabubuti, di ba? Para i-warn ka at bigyan ka pa ng due process na sinasabi nila. No? Pero sa Panginoon, yung due process na yun, for you to have enough time to reflect and repent kung talagang meron kang dapat baguhin sa buhay mo sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Amen? Ulitin, para kanino? Ang pagpapahayag ng Diyos ay para sa ikabubuti mo at higit sa lahat, para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Yun naman lagi ang pinaka-end result ng mga lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos. Para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Nako, meron na lang akong ilang minuto. Advance siya ng 2 minutes, so meron pa akong 45 minutes para sa... Di ko matatapos siya, so yung second subpoint, at saka third subpoint, yung isa mukhang iiwanan ko, babalikan ko na sa December. Kasi magpapahinga ako ng 1 buwan sa pag-preach. Okay. Ano yung first point? Subpoint? Wala, nagkwento lang ako, hindi nyo na alam. Ano yung first subpoint? The order to Ananias. Wala. Parang sa classroom lang ako nito, tanong ko, sagot ko. Oh, yan ang dahilan kung bakit gusto ko nang mag-retire sa school. Tanong ko, sagot ko. Iba na mga estudyante ngayon. Ano. Pero hindi siguro ganun yung mga taga-isip ng mga estudyante. Amen? Matatalino, masisipag mag-aral ng taga-isip. Mga anak nyo. Arang naubos si Alpha. No? Matatalino at masisipag mag-aral ang mga anak ng taga-isip. Tama? Oo, minsan. Patnubayan nyo. Yun lang yun. Ano uli yung first subpoint? The order. Kasi may kinalaman yung second subpoint. The order, the objection of Ananias. Heavenly Father, thank you once again for the opportunity to worship you freely in spirit and in truth. Nakakalungkot isipin but we are not most often aware. Marami, Panginoon, no? Lalo na sa mga bansa na mapanikil, may state religion, lalo na sa mga mahihirap, mga Muslim-dominated countries, Panginoon, na matindi yung pag-uusig sa mga mananampalataya. Yung may pagkakomunista ang pananaw ng gobyerno, Panginoon. Continue to remind us to pray for our fellow believers na nasa ibang lugar na hindi nakakaranas ng kagaya naming kalayaan. Salamat, Panginoon, sa kalayaang ito. And Lord, help us to value this freedom, itong religious freedom that we enjoy dito sa aming bansa, Panginoon. Huwag namin itong pagwalang bahala na para bang pagka-feel namin or nasa mood kami at wala kaming ibang naisip na gawin, a-attend kami sa church, pero pag may naisip kaming gagawin, nasa tingin namin mas mahalaga kaysa sa pagsamba sa iyo, sinasantabi namin ng pagsamba sa iyo at inuuna namin ang ibang bagay. Panginoon, patawarin mo po kami.
Patawarin mo rin po kami sa mga panahon na, oo, pumupunta kami rito sa lugar na ito para harapang sumamba sa iyo, but yung puso namin, yung isipan namin, hindi talaga nakatuon sa iyo. Madalas guilty kami, Panginoon. Maraming gumugulo, maraming nilalaman ng aming puso at isipan na nagiging dahilan para hindi namin may sentro ang aming buong pagkatao sa iyo. Ayon sa iyong panawagan, ayon sa iyong pag-uutos sa amin na sambahin ka namin, Panginoon. Mahalin ka namin, Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang pag-aaral namin ng iyong salita sa umagang ito. Patuloy mo kaming bigyan ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng banal na Espiritong nananahan sa amin upang makinig at magnasang matuto mula sa iyong salita. Maunawaan, Panginoon, ang mga katotohanan na nais mong marinig namin matutunan sa umagang ito. Kahit pa ito ay taliwas sa mga kasalukuyang nakasanayan na namin gawin o ginagawa namin, Panginoon. Tulungan mo kaming magkaroon ng pusong handang baguhin mo, Panginoon. Ang gandang baguhin ng iyong salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita. Pagpalain mo ang iyong tagapagsalita. Pagpalain mong lahat ng makikinig ng salita mo, Panginoon, upang mabigyan namin ng lubos na pagpapala ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng aming pagiging lubos na pagsunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Parang pansin niyo, no? Parang nung nakaraan, the accused, ano yung nakaraan? Yung subpoint, the accused, the accusation, the accuser, no? Parang nasa tayo, no? Yung setting natin nasa ano ba to sa trial court, no? So, may order. All rise. Tapos naririnig niyo yan. Objection, Your Honor. No, ganyan. Tapos anong sasagot ng abogado? Nung judge? Objection. Dalawa yan. Objection, overruled, at saka objection, sustained. Yun yung third point niyan. Ano kaya dun sa dalawa na yon? Objection overruled o objection sustained? Siyempre, mauna muna yung objection. Sumagot si Ananias. Makibasa po ninyo ng malakas. 1, 2, 3, go. So sa una pa lang, sa vision pa lang ng Diyos kay Ananias na binigay, pinakita niya na yun doon na huwag kang matakot, Ananias. Kasi yung lalaki na pupuntahan mo, ang ginagawa niya ay, anong ginagawa ni Paul that time? Nagpipray sa akin. So, nagbigay na siya ng dahilan kagad para wag matakot. Para wag matakot sumunod sa utos ng Panginoong Jesus na puntahan si Paul or si Saul. But still, Ananias made his objection. Tumutol pa rin. Ano ba magandang Tagalog ng objection? Objection. Pagtutol, di ba? Pagtutol. Pagtanggi, no? Pagtutol, pagtanggi, no? Kung nalagyan nun. Pagtutol o pagtanggi. Tumutol o tumanggi. Pinapauna niya na yan. Yung pupuntahan mong tao ay nagpipray sa akin. At sa kanyang vision, yun na. Nakakita siya ng lalaking pupunta doon na ang pangalan ay Ananias. Pinagpauna niya na. May pangalan na, no? So, the Lord Jesus Christ gave already a reason for Ananias not to be afraid. Napuntahan si Saul. But still, meron siyang objection. If you were in the shoes of Ananias, mag-object ka rin ba? Oo, ako din malamang mag-object din ako. Gusto kong malaman ninyo na hindi masuwayin si Ananias. Yun yung pinakita natin ng una, disciple.
devoted sa word. Kumbaga sa pananaw ng tao, itong ginawa ni Ananias, normal lang. Maiintindihan mo yung objection niya. No? Nagkukwentuhan nga kami, Brother Eric, noon, na gano'n. Di ba? Sabi ni Brother Eric, ilang beses siyang tumanggi nung ine-encourage ko siyang maging elder. Sabi ko, normal lang yung pagtanggi niya kasi nakikita ni Brother Eric that time, hindi pa siya karapat-dapat sa paglilingkod ng Panginoon. Siya pa, alam ko, kung di ako pakicorrect mo ako, Brother Eric, no? Nagtetestimony siya. Hindi natin alam. Nagsisigarilyo pa rin siya kahit nagche-church siya. Tama ba ako, Brother Eric? Bagamat din natin nakita niya na sa sarili niya na hindi pa siya karapat-dapat. So yung objection niya, makatwiran. So yung point ko rito, gusto ko makita na makatwiran yung objection ni Ananias. Ano, bakit masasabi? Sabi, Ananias exclaimed, narinig ko. No? So, wala pa itong personal encounter si Ananias at saka si Saul. Hindi pa sila nagkikita ng personal. No? Nagkaroon ng pangangatwiran. Sabi ni Ananias pleaded, sabi ng New Matthew Henry Commentary, Ananias pleaded that this Saul was a notorious persecutor, kilalang taga-usig ng mga lingkod alagad ni Kristo. At siyempre, kagaya nga ng yung balita, may tengang balita, sabi ng The Wycliffe Bible Commentary, a report of the ravages wrought, yung mga pinsalang ginawa by Saul against the Christians in Jerusalem had come in Damascus or had come to Damascus. Yung mga ginawang pag-uusig at marahil na balitaan na rin ito, may mga nagkwento na rin, na itong Paul na ito, hindi lang nasiyahan sa pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Ngayon, papunta siya sa Damascus para doon gawin, ipagpatuloy ang kanyang pag-uusig. Una sa lahat doon sa mga tumakas from Jerusalem, papunta sa Damascus, at hindi lang yon, pati yung mismong mga taga Damascus na nagsasabing sila ay mga kabilang sa the way. Tama? Natandaan yun? The way. Kabilang dito sa grupong kung tawagin ay the way, ang daan, no? Na may kinalaman na kinuha sa pagtuturo ng Panginoong Hesus na sinabi niyang, I am the way, the truth, and the life. So dito, paano in-address ang believers? Sa ibang translation, gusto ko lang bigyan ng diin, sa King James Version, sa NASB, ang ginamit na word sa believers ay saints. Kamakailan lang, sunod-sunod ang piyesta dito sa Rizal. Piyesta September sa San Mateo, tapos kamakailan lang piyesta sa, at alam naman natin, kapag piyesta, ang sineselebrate ay yung kanilang patron. Kaya nga dapat ang mga mananampalataya araw-araw nagse-celebrate para sa Panginoon. Bakit? Dahil tayo ay patron ng Panginoon. Tayong mga saints. Amen? Sabi mo sa katabi mo, santo ka. Oo. Kahit minsan asal satanas ka, santo ka. Kahit madalas yung mukha mo si satanas, yung ugali mo parang si satanas, ang totoo pa rin, santo ka. You are a saint. Why? Because God made you a saint. Amen? Christ made you a saint. The death of Christ made you a saint. No, madalas kong binibigyan ng dahilan ng diin yan. Positionally, sa harap ng Diyos, bilang mananampalataya, tayo ay walang kasalanan. Hindi dahil hindi tayo nakagawa ng kasalanan o makakagawa, kundi binayaran na ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ng kamatayan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ating mga kasalanan. That's our positional holiness. Ibang issue yung practical or personal holiness. But still, nung sa Book of Acts, binibigyan ng diin, nang umakyat ng Panginoon, iniwan, pinadala ang banal na Espiritu, at yun ay nananahan sa ating puso, para nang sa ganon, bumagay tayo. Bumagay tayo doon sa tinatawag na pagkatawag sa atin ng mga santo. Yung isa, justification, na pawalang sala. You are declared not guilty, not because you did not commit sin, but because somebody paid the price. Amen? At yun ang dahilan kung bakit dapat tayo mag-celebrate
as a saint, araw-araw. Kasi grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yung pangalawa namang personal or practical holiness, yun ang tinatawag na sanctification. Para bumagay tayo. Binigyan tayo, pinalaya tayo, binigyan tayo ng bagong kalikasan, hindi na tayo alipin ng kasalanan, binigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mamuhay ng may kabanalan. Pero sabi pa nga kanina sa radyo habang papunta kami rito, kaninang umaga pa lang nakailang kasalanan ka na. At sabi nung tagapagsalita sa GCF, hindi sapat yung oras ng confession time, prayer of confession sa simula ng worship, para ihingi yung napakaraming kasalanan, yung paggising mo pa lang, baka nga po nung pagtulog mo, nagkasala, sama ng panaginip ko doon sa parang may sinigawan daw akong co-teacher ko, Sabi, Lord, buti na lang panaginip lang. Pati sa panaginip nagkasala ako, sabi ko. Na-high blood daw ako, tapos bait-bait nun. Gulat daw siya, ba't ganun ang inasal ko? Buti na lang panaginip lang. Tatanungin mo ba kung nagkasala sa panaginip yung katabi mo? Baka na naginip ng masama. Tama? Hindi ba kayo na nanaginip ng masama? Oo. Sabi ko kay Nadet, naginip ako. Babae. Ako ba yun? Pag tumahimik ako, alam niya na hindi siya yun. Iba yun. So, saints. Nag-object siya. Ananias was, sabi nung MacArthur Bible Commentary, most probably, Ananias was one of the leaders of Damascus Church. And therefore, one of Saul's target. Isa si Ananias sa mga target. Gustong hulihin, dakhin ni Saul. Kung ikaw yung kakausapin mo yung taong alam mo ay dadakapin ka, aarestuin ka, pupuntahan mo ba siya? Meron bang ganon? Gusto niyo raw po akong arestuin, dito po ako. Sarang hindi. So, yun yung dahilan. Yet, would it be safe to Ananias to go to him? Ligtas ba na puntahan siya ni Ananias? If he got himself into trouble, in this way, sa ganitong paraan, he would be blamed for his indiscretion, yung kanyang kawalang pag-iingat. Kung siya ay ligtas ba para puntahan niya si Saulo, o pagka siya ay napasok sa kaguluhan dahil mismo pinuntahan niya yung taga-usig, may aroswaran, sino dapat sisihin? Walang ibang dapat sisihin kundi siya dahil hindi siya naging maingat. So that's the essence ng objection niya. Parang sinasabi dito ganda nung sinabi ng Life Application Bible, sabi, parang gusto sabihin ni Ananias dito, not him, Lord. That's impossible. Hindi siya. Imposible yun. He could never become a Christian. Kilala nga siyang notorious persecutor, or known as notorious persecutor. This was the essence of Ananias' response when God told him of Paul's conversion. Parang sinasabi ng Life Application, that time pa lang nagkaroon na ng conversion. At ito nagpipray na. Ulitin ko, yung i-discuss na dito, pagtalunan natin kung kailan na-convert, nagkaroon ng pagbabagong loob si Paul. Although sabi ng The Life Application, yung personal encounter pa lang, yung pagkabulag niya at yung panahon ng kanyang pananalangin, somewhere along the line, naganap ang pagbabago ng kalooban ni Apostle Paul, o ni Saulo, na born again na siya that time, ayon sa pananaw ng Life Application. Imposibleng maging Kristiyano siya. Ito yung gusto niya sabihin. After all, sabi ng Life Application, Paul had pursued believers to their death. Pumunta siya ron para susigin at tatulan hanggang kamatayan yung mga pananampalataya. Para gusto niya sabihin, yung bang napakatigas na puso ng Saulong yun ay pwedeng lumambot, pwedeng mabago?
Would it serve any purpose to go to Saul? Meron bang mabuting ibubunga yung pagpunta ko kay Saulo? Yun ang kanyang objection. So parang sa isang banda, hindi mo masisisi, parang base kasi sa narinig, na ibalita, na ginawa ni Saul, para bang naging judgmental, sabihin na natin, si Ananias. Di ba ganun din kayo? Naging Kristiyano na siya. Ano na ba kayong ganun na, no? Kakilala nyo talagang ano, no? Oh. Yung mga kaibigan ko nga, no? Born again. Tapos kakantahan nila pagdating ko, no? Born to be alive. Ano nung kakanta yan, no? Meron na ba kayo nakita ano? O nawibulalas nyo na ba yon? Isang tao na para bang napaka-imposibleng ano? Pero ito yung pinaka-lesson. We must not limit God. He can do anything. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Maging baguhin ang puso ng isang taong merong napakatigas na puso. We must obey. Following God's leading even to difficult people and places. Kwentuhan kami ni Sis, ano ba pangalan mo? Patawarin mo ko. Si Brother Jeff lang kilala ko eh. Hazel. Hazel. Kwentuhan kami, no? Anak niya nag-aaral sa UP at si Brother Jeff ay galing sa UP, no? Yung taong ginamit ng Diyos para mabili namin ang loting ito ay dating chief ng pulis sa UP. Patay na nga lang siya. Yun nasa kabilang dulong bahay. Si Ramon Galamgam. Si Tatay Ramon Galamgam. Sabi ko nga dun sa aming discipleship, marami sa taga-UP, ang dahil sa sobrang talino, ang hirap bahagian ng ibang helyo. May co-teacher akong mechanical student sa UP, kaya lang nakikout naging TLE teacher at ngayon ay math teacher. He is so proud to say that he is agnostic. Ano agnostic? He doesn't want to be a part of any religious group. Matalino siya at ayaw niyang merong magtuturo sa kanya. Pero tuloy-tuloy, from time to time, sinesharean ko siya. Dahil ito ang paniniwala ko. I must not limit God. He can do anything. Kayang baguhin ng Diyos. Ikaw ba naisip mo? Naisip mo ba na magiging Kristiyano ka? Di ba? Naisip mo ba yon? Alam ng Diyos, di ba, yung nakaraan mo, kagaya ni Paul? Kung gaano ka kababaero, kung gaano ka kalasaggero, gaano ka mandaraya, gaano ka kagulang. Di ba? Alam niya. Naisip mo ba yon? Na one day, may encounter mo sa ang Panginoon, katakatagpuin ka ng Panginoon at babaguhin niya yung puso. Amen? Kaya ito yung paalala sa atin, huwag nating limitahan. Ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen? Oo. Yun ang sagot sa kanya ng Panginoon. Sa kanyang objection. Anong sagot? Objection sustained, objection overruled. Ano muna yung Tagalog ng sustained? Okay, tama yung pag-object. Baguhin ang tanong. Rephrase your question. Yun ba yun? Tama yun? Tama yung sagot ko? Pag sinabing sustained, may nag-object yung sa trial tayo. Nagsalita yung, halimbawa, yung defense lawyer, nasabi siya. Tapos tatayo yung lawyer ng kalabang, yung defendant o yung prosecutor. I object, Your Honor. The question is irrelevant. Ganun, The question is subjective. It is irrelevant to the case. Tapos sasagot yung judge. Pag sinabi niyang sustained, anong ibig sabihin? Okay ba? Walang kwenta yung yun ba yun? Tuloy. Valid kayo talaga, no? Kaya sabi, rephrase your question. Tama. Makatwiran yung objection. Pero pag sinabing overruled, wala. Tumahimik ka.
Tuloy. Yung pagtatanong na gano'n. O, anong sagot ngayon? Anong sagot ngayon? Overruled, gising na gising sila. Yan ang gusto nyo. Bawal matulog. Ayan, the objection, overruled. Ano yan? Law, Brad? Law, 101? Nag-aral ako ng Philippine Constitution. Hindi ka pwedeng matapos ng college na walang Philippine Constitution, di ba? Tama ba, Bon? Meron ka ba Philippine Constitution? Di mo na matanda. Preamble pa lang, Okay, objection, overruled. Naintindihan, parang sinasabi, naintindihan kita, Ananias, pero hindi nararapat ang iyong... Alam nyo ito no? By nature ang tao, pag may sinasabi ka at nag-object, anong personal mong mararamdaman mo? Ikaw, may sinabi ka, tapos nag-object. Cholo. May sinabi si si Cholo, tapos nag-object si asawa mo? Si Carla. Ano mararamdaman mo? Maiinis ka, di ba? Tapos, yung sinabi niya, i-object mo rin. Ano mararamdaman ni Carla? Well, to be honest with you, few days ago, sabi ko kay Nadet, ganito, tungkol sa aming finances, pagpaplano, ganito, para makapaipon tayo, paggawa natin yung isang bahay na, ganyan kagad. Di na-insulto naman tayong mga lalaki, dahil pinag-aralan natin sa systematic theology natin, ang dahilan kaya bakit dapat magpasakop ang mga babae sa lalaki, sabi ni Paul, kasi ang babae ang natukso ni Satanas. Pinag-aralan namin sa systematic theology, doctrine of sin, the fall. Tama? May tama, tatamaan. Di nainis ako, in-object ko rin, sabi, ilang araw na kami na hindi nagbabatian. Buti na lang in-apply ni Nadet, umattend siya ng lesson, dapat magpasakop ang babae sa lalaki siya unang kasala. Pag uwi namin, sabi niya, bati na tayo. Buti na lang. But that's the very nature ng tao. Pag may nag-object, naiinis ka. Tama? Oo, pero nakakatuwa. The good news is hindi ganun ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, talagang hindi ako Diyos. Kasi pag nag-object, ang bilis kong mag-react, magalit. Pero ang Diyos, naintindihan niya yung objection ni Ananias. Kaya ito ay objectively, patiently sinagot niya. In-overrule niya yun. Ano sabi niya? But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel. So the Lord, Jesus gave two reasons sa pag-overrule ng kanyang objection. At dapat pa rin siyang sumunod sa kanyang utos. Una, sabi, nagbigay ako ng iba't ibang translation sa New American Standard Bible, but the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument. Sa isa King James, chosen vessel. Sa isa, chosen instrument. Ayan, sa The Living Bible, chosen instrument then to take my message. So dito makikita natin yung dalawang dahilan. Una, the objection overruled. Christ overruled this objection. Go on your way as fast. Hindi. Naintindihan kita sa yung objection, pero hindi, yan. Ano yan? Anong Tagalog ng overrule? Yung objection, pagtutol o pagtanggi. Yung overrule, anong yon? Tagalog. May kodigo na ako rito. Sinalungat o dinaig. Tinalo yung kanyang objection. Sinalungat o dinaig. Mas dinaig. Yes? May objection ka at talagang sa pananaw mo, makatwiran yung objection mo, pero dinaig pa rin yun. Pero ito ang dahilan, bakit hindi ko sasang-ayunan ng iyong pagtutol o pagtanggi. Yan. May nagbigay siya ng dalawang dahilan. Go on your own way as fast as possible. Magmadali ka, puntahan mo siya hanggat
pinakamadaling panahon. You need not be afraid of Him. Hindi ka dapat matakot sa Kanya. Saul was a vessel which the gospel treasure would be large. No? Siya ay magiging kayamanang sisidlan ng Ebanghelyo at siya ay paglalagakan nito. He was an earthen vessel but a chosen vessel. Siya ay sisidlang pangmundo bilang tao, pero siya ay pinili. Saul was intended to be an earthen vessel. Inilaan siya. Anong sabi nung The MacArthur Bible Commentary? Yung ibig sabihin diyan ng chosen vessel, literally a vessel of election. Sisidlan ng pagpili ng Diyos. Instrumento ng Diyos para sa pagpili at pagliligtas sa kanyang mga pinili. Yun ang ibig sabihin dyan ng chosen vessel. He will take my message. Siya ay magiging sisidlan dito sa mundo ng kayamanan ng Ebanghelyo para sa ikaliligtas ng tao. Siya ay gagamitin ng Diyos bilang instrumento para sa pagliligtas sa kanyang mga pinili. Yun ang isa sa binigyan ng diin dyan. Yan ang isa susunod na madugong lesson na pag-aaralan namin sa systematic theology. Ano yung ibig mong sabihin sa pastor na pinili? Pinili, no? Pagliligtas, meron ba talagang pinili ang Diyos para mapunta sa impyerno? Makatwiran ba ang Diyos para sabihin, pinili kitang mapunta sa impyerno? No, yan yung mga susunod na Pero yung literal meaning dyan ng chosen vessel, ang ibig sabihin dyan ay sisidlan upang maging instrumento ng Diyos sa pagliligtas sa mga pinili ng Diyos. Kasing kahulugan din yan ng mga saints, yung elect. Pero ibang issue, yung ano ang basihan ng Diyos sa kanyang pagpili. Anong sagot diyan, Brother Paulo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano pinili ng Diyos ang tao. Ang isang bagay na tiyak ko, humayo ako at magbahagi ng Ebanghelyo. Dahil ako bilang iniligtas ng Diyos ay chosen vessel. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dahil iniligtas ka ng Panginoon, ikaw ay chosen vessel. Probably not like Paul as an apostle to the Gentiles, hindi kagaya ni Paul na instrumento sa mga mas malakiang pagbabahagi ng Diyos. But as a believer, you are a chosen vessel. Tandaan mo yan. Nasa iyo, taglay mo, ikaw ay sisidlan ng ibang helyo. Tinanggap mo ang Ebanghelyo at yan ay nasa iyong pagkatao. Nasa buhay mo ang Ebanghelyo. At ikaw ngayon ay itinakda ng Diyos para maging instrumento. Tanungin mo ang katabi mo, ilan na nasyaran mo? Tanungin mo, ilan na nasyaran mo? Yan ang essence ng chosen vessel. Oo, sige, hindi tayo kagaya ni Paul. Paul was the last apostle. Intended to be an apostle to the Gentiles. Tandaan natin yun. May mga ganun talagang tinawag sa malakihan. Hindi lahat tinawag na maging pastor. Pero bawat sa atin tinawag para magbahagi ng salita ng Diyos. Huwag natin kalilimutan yan. Napospone lang. Dapat kahapon yung mga ladies in connection doon kay Riyang Devotion ay hahayo. Tama yun, Sister Ria? Mag-i-evangelize. Napospone lang kasi may mga conflict sa schedule. Pero nakatakda ang mga ladies na sa kanilang susunod na fellowship, sila ay hahayo. Sino sasama sa mga ladies? Sino mga ladies sasama? Hahayo kayo. Hindi kayo sasama? Taas ang kamay. Sino hahayo? Yun, sina-announce ko na ngayon. Bibigyan natin ng katuparan, yung katotohanan na ikaw ay sisidlan ng Ebanghelyo. Pinili ka ng Diyos, itinalaga ka para sa pagpili, sa pagtawag, sa pagliligtas sa kanyang pinili. At ini-expect po natin. Taas nga, sino yung sasama?
O, yung sino yung chosen vessel? Tingnan ko nga, sino yung mga chosen vessel na ladies? Wala. Wala. Yung iba ayaw. Ayan, sama. Tingnan nyo, pakitandaan, ha? Ha? Tuturuan naman daw, tuturuan kung paano mag-share. Aral tayo ng aral dito, tapos wala naman tayo application. Chosen vessel ba ako? Tama? Oo, application. Application tayo agad. Chosen vessel siya, pinili siya. Sabi doon, no? Chosen vessel, no? Mag-share to bear my name before the Gentiles, King and the sons of Israel, no? Later on, kung di ako nagkakamali, sa chapter 22 at saka sa chapter 26, mag-witness si Paul, kay King Agrippa at saka kay Caesar, respectively, no? Yung chapter 20, kung di ako nagkakamali sa chapters. Chapter 22 ng Book of Acts, kay King Agrippa, on his defense, during his defense with King Agrippa, mag-share siya, mag-witness siya. At kay Caesar din, during his defense din, iakyat niya yung kaso niya doon sa Rome, mag-witness din siya. Magiging totoo yan. Magiging totoo yung sinabi ng Panginoong Hesus kay Ananias kung ano magiging si Saulo, si Pablo. Ulitin ko, sino rito yung mga ladies, taas ang kamay? Lahat ng ladies, taas ang kamay sa gitna. Titingnan ko, taas, ladies kayo, kung ladies lang ako, tataas ako eh. Hindi ka ako lady. Pwede seniors, taas, sige. Taas. Ay, ayoko mag-preach dito na tapos walang application. Sasayang lang panahon ko, nagpupuyat ako, tapos wala lang tayong panahon mag-apply. Ano lang tayo, pasok dito, labas dito. Taas ang kamay ng mga ladies, pakitingnan nga yung mga pagmumuka. Tingnan mo sino sasama niyan. Hinahamon kayo ng salita ng Diyos. Nag-devotion Syria about evangelism at gustong bigyan ni Nadet ng application nun sa pagdi-devotion niya. Magtuturo ng sandali rito tapos sahayo kayo iikot dito sa community. Di ba? Kung di natin gagawin yon, hindi madadagdagan si Nanay Josa, hindi madadagdagan si Ate Remy at saka si Nanay Leoncio na puro senior citizen na. Na kapag nagtuturo ako ng salita ng Diyos, di ko alam kung naiintindihan pa. Kasi halan nyo binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pwede na kayong hindi mag-church dito. Dito pala pag nag-church ka na. Ano stricto naman ni pastor. Ano pang kabuluhan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Kung di natin i-apply. Amen? Di ba yun yung prayer natin kanina? Maging mapagpakumbaba at masunurin tayo sa salita ng Diyos na maririnig natin. May hindi pwedeng mahiyain maya. Bibigyan ka ng lakas ng loob ng Diyos, ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Yan. Ang lakas na. Okay na yung mahiyain kapag may fellowship, pero sa evangelism, di dapat mahiyain. Pero minsan nasasana yung evangelism sa fellowship. Ano yung pangalawa na reason? Una, chosen vessel siya. Pangalawa, tingnan ko nga, Saul was a vessel in which the gospel treasure would be lodged. He was an earthen vessel, but a chosen vessel. So was intended to be an earthen vessel, literally a vessel of election. Ano pa yung pangalawa na dahilan na sinabi sa kanya? Kaya na pala yun. Many times, ginamit ni Paul yan, yung salitang yan. Sa Romans, sa 2 Corinthians, tinukoy niya na sila ay mga chosen vessel, mga earthly vessel. And that I might make known the riches of the glory on the vessels of mercy which he had afore prepared unto glory. But we have this treasure in earthen vessels that the excellency of the power may be of God and not of us. Para ipakita as chosen vessel na yung kapangyarihan hindi sa kanila. Yun pang magandang reminder sa atin. Kapag may nagagawa tayo sa Panginoon, please always be reminded that we are just a chosen vessel. Meaning, you are just an instrument.
Honestly, dahil alam ko nga, sinasabi ko sa inyo, pinagsisigawan ko sa inyo, ako'y mayabang na tao. From time to time, nire-remind ko, anything that I accomplish is because of God's grace. I am just God's instrument. Kasi nature ng tao, kagaya daw ng Quezon, mayabang. Ang ganda ng part na doon, ano? May isang batas, hindi siya ang bida si Manuel Roas, tsaka yung isa pa, binago niya para pinabago niya, wala namang pagbabago doon sa batas, binago lang yung pangalan para ang lumabas, siya ang tagapagtanggol ng independence ng democracy. No? Nature ng tao ang mahilig umangkin, mag-angkin ng kaluwalhatian. Dapat ang kaluwalhatian ay ibibigay tanging sa Diyos lamang. Amen. Naniniwala kasi akong lubos, gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain. Amen. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo sa spiritual, sa material, sa maraming bagay. Ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. At sa tuwing pinagpapala tayo ng Diyos, huwag nating kalilimutan na tayo ay instrumento lamang upang gawing pagpapala sa iba. Amen? Pinagpapala ka ng Diyos upang maging instrumento na maging pagpapala sa iba. Huwag sana sabihin natin, akin to. Hindi ko sinabing hindi tayo dapat maging matalino, magkaroon ng discernment sa pagbibless sa iba. Pero ang sinasabi ko po ay, tandaan natin, kapag pinagpapala tayo ng Diyos sa anumang aspeto ng ating buhay, ibig sabihin nun, itinatakda ka ng Diyos bilang instrumento para pagpalain ng Diyos ang iba sa pamamagitan mo. Amen? There was perfect continuity between Paul's salvation and his service. God chose him to convey this grace of all people. Bibigyan ko na lang ito ng diin, pagkatapos, manampalataya, at may gagawin magpabautismo, merong perpekto o ganap na pagpapatuloy yung kaligtasan at paglilingkod ni Apostol Pablo. Bibigyan ko lang sa susunod ng diin na yan. Pangalawang dahilan, sabi doon, pakibasa ng malakas. Natandaan yung sinabi ko sa kanina, gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Gusto ng Diyos na ako ay pagpalain. But it doesn't mean na hindi kabahagi sa buhay at pagkatawag ng Diyos sa iyo, sa akin at kay Saulo, ang hindi dumanas ng mga paghihirap. May pagpapala, tandaan natin, pero mayroon ding kalakip na paghihirap. Sa patuloy nating pagkakaaral, hindi ko na masyado yan, makikita natin. Yung paghihirap na ito ay aabot sa sukdulan hanggang kamatayan. Yan na lang, basahin natin ng malakas. Nababasa nyo ba? 1, 2, 3, go. Makikita na dyan, sinamarize na, no? Paul would suffer for his faith. Tanongin mo katabi mo, kaya mo yan? Kaya mo ma-endure yan? Tanongin mo, kaya mo? O, antay, sagot kayo, sagot. Kaya mo? Yes, sa tulong ng
Panginoon. Kaya natin yan sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag sinabi mong di mo kaya yan, wala na, talo na kagad, suko ka na kagad. Pwedeng maranasan niya ng bawat isa sa atin. This is a clear reminder, naranasan niya ni Paul. Pwede yang maranasan ng bawat isa sa atin. Dahil sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kung tatanungin mo, gusto mo bang maranasan yan? Siyempre, bilang tao, hindi. Pero kung tatanungin, nakahanda ka ba kung sakaling ipahintulot ng Diyos na maranasan mo yan? Dapat ang sagot mo ay, oo, sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. That's the very reason bakit na-compose ni Bon yung ating kantang victory song na pinagtatagumpay. Mararanasan mo lang yung tamis ng tagumpay kapag naranasan mo yung hirap ng matinding pagdurusa. Amen? Oo. Yung tamis ng pagtatagumpay ay maa-appreciate mo lang lubos kapag napagtagumpayan mo dahil naranasan mo ang matinding paghihirap sa buhay na ipinantulot sa iyo ng Diyos. Christianity involves not only great blessings, but often great suffering too. God calls us to commitment, not comfort. Tinawag tayo ng Diyos sa paglilingkod, hindi sa kaluwagan. No? Sa pagtatalaga, hindi sa kaluwagan. Tandaan natin yan. No? Marami ang may misconception kala pag naging Kristiyano, wala nang problema. Mali po yan. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa commitment, sa pagtatalaga, bahagi ng pagkatawag sa iyo, yung tinatawag na suffering. Suffering is to be looked upon not as an exemption in the service of Christ, but as the normal thing. Normal lang yan kung dahil sa iyong pananampalataya, naghihirap ka. Those who bear Christ's name must expect to bear the cross for His name. And those who do most for Christ are often called to suffer most for Him. Brother Melchor, gusto mo ba man na mas malaking gawain para sa Panginoon? Oo, expect mo yan. No? Yung mga mas nagnanais ng mas malaking gawain, mag-expect din ng mas maraming, mas malaking paghihirap. Alam nyo, sarap-sarap tumayo rito at magpastor. Pag kwento ko sa inyo yung buhay ko nang magsimula ako bilang pastor, baka sabihin nyo, Pastor, sabi sa akin ng isa, Pastor, buti matino pa pag-iisip mo. Baka ako yan, baka nasiraan na ako ng ulo. Oh, sa mga naranasan ko dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko, naranasan nyo na bang namatayan na wala kayong perang pampalibing? At yung anak nyo nilagay nyo sa karton ng gatas dahil wala kayong pambiling kabaong. At inalagay sa isang nicho na hindi mo malaman, isang nicho na hinati sa 4. Dahil wala akong pambayad panglibing. Dahil pinili kong magpastor. At ang mga bataong pinili kong pagpastoran noon ay mahirap pa kaysa sa akin. Baka sabihin nyo, kagaya ng maraming pastor, ayoko nang magpastor. Magtrabaho na lang ako sa labas. Kamakailan napagkwentuhan namin, maraming pastor ang iniwan ng asawa nila at sumama sa ibang lalaking mas may pera. Dahil alam nila ang pagiging pastor ay walang pera. Pastor, ba't marami kang pera? Galing ito sa Panginoon. At ginamit niya ang pagpapastor ko para magkapera. Hindi galing sa inyo. Anong nangyari yun? Nung nagpapastor ako, nakita ko yung sitwasyon ng pagiging pastor sa mahirap na komunidad. At naniniwala ako, inilagay ng Diyos sa puso ko, na para ako makapagpatuloy sa pagpapastor, kailangan kong gayahin si Paul. Later on, kailangan kong magtrabaho at magpastor. So bakit bakit maraming pera? Isang bagay ang tiyak ko, hindi galing sa inyo ang pera ko. Of course, galing yan sa Panginoon, sa pagpapala ng Diyos, sa mga paghihirap ng pagtatrabaho na ginawa namin, na hindi direkta sa pagpapastor. Nililiwanag ko lang po sa inyo. Dahil ito yung huling paalala sa atin, God promises to be
with us through suffering. God promises to be with us through suffering. Ulitin ko, no? Yung anak ko, after kong ilibing, di na namin nadalaw. Di ko na matandaan. Ilang nicho yung inapakan namin doon sa norte. Kasi sa sulok na sulok siya nilagay, doon sa mga nililibing yung walang pera at isang nicho, apat. After that, wala na, hindi na namin siya puntahan. Kaya para lang lagi namin siyang maalala, pinangalanan namin yung kotse namin na Miracle, dahil ang pangalan niya ay Miracle. We are praying for miracle, na yung anak namin ay lalabas kahit maagang na-diagnose ng may abnormality sa pagbubuntis. Pinag-pray namin, mag-miracle ang Panginoon. Lumabas siya ng normal, although naging cesarean, maging maayos, pero after 9 days, kinuha pa rin siya ng Panginoon. Hindi po magiging madali ang buhay ng isang Kristiyano kapag siya ay seryoso at nagnanasang sumunod at maglingkod. Pero isang bagay ang tiyak ko, sasamahan ka ng Panginoon. Yun yung pinakamagandang bagay doon. Sasamahan ka ng Panginoon. Yun yung sinabi ni Paul, inisa-isa niya. Pero lahat ng mga bagay na yon ay kanyang napagtagumpayan. Natumba, di ba? Paborito ni Bon, natumba, pero hindi lubusang nalugmok. Muling itinayo ng Panginoon. Paborito ko laging alalahanin yung sinabi kong sinabi ni David, ang Diyos ang yung magtatayo sa iyong ulo. Kasi may mga pagkakataon na babagsak talagang ulo mo na para bang lugong-lugo ka. Pero ang Diyos ang magtatayo ng iyong ulo upang harapin ang panibagong hamon sa buhay na itinalaga ng Diyos sa buhay mo. At pagkatapos nun, mararanasan mo ang masaganang pagpapala ng Diyos. Amen? Mararanasan mo ang masaganang pagpapala ng Diyos. Dito sa lupa hanggang sa langit. Niling ko po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Panginoon, salamat po patuloy sa kwento ng pagbabago ng kalooban ng puso na ginawa mo kay Saulo. Bagamat hindi pa po kami tapos sa kwento ng mismong pangyayaring ito. Mayroon pang isa. At marami pa kaming matututunan tungkol sa buhay ni Saulo mula sa aklat ng mga gawa, kung paanong kumilos ka sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, naiintindihan mo kami kung may mga pagkakataong tumatanggi kami sa mga nais mong ipagawa sa amin. Nauunawaan mo, hindi ka agad nagagalit. Naiintindihan mo yung pinanggagalingan ng aming pagtanggi, ng aming takot. Salamat, Panginoon, dahil sinasagot mo kami, tinutugon mo kami sa aming mga pagtanggi, pagtutol, ng maayos, mahinahon, matyaga, upang patuloy, Panginoon, na ipakita sa amin ang iyong mabuting kalooban sa buhay namin. Panginoon, ngayon pa lang, gawin mo kaming handa, Panginoon. Yung mga kababaihan, hahayo sila, Panginoon. At marahil makakasumpong sila, makakatagpo sila ng mga iba't ibang ugali ng mga taong makakasalamuhan nila sa kanilang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Huwag mong hayaan na tutugon sila ng may kasungitan din. Bagkus maipaalala sa kanila na ito ay bahagi ng pagkatawag. Na hindi lahat ay matutuwa, gugustuhin at tutugon ng positibo sa mensahe ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng pusong kagaya ng sayo. Mahinahon, matyaga sa mga pagtutol, pagtanggi na nararanasan namin sa aming kapwa. Patuloy mo kaming ihanda, Panginoon, sa mga bagay na nais mo, ayon sa kalooban mo, na iparana sa amin sa mga paghihirap man
o mga pagpapala. Magkaroon, Panginoon, hindi pa huli ang lahat, ng ganap na pagsunod sa aming buhay bilang iyong alagad, bilang iyong pinaging banal. Awitin po natin yung Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Tapos na po ang pansin.